Hi everyone, my name is Marielle. I am a retinoblastoma survivor or an eye cancer survivor. And today's video is going to be about my mom sharing her story as a parent of a cancer patient slash survivor. There is a Tagalog and English version of this interview, and if you would watch both, you would notice that the answers are a bit different when it comes to questions about giving advice. But that's how you know that every answer is not scripted and comes from my mom's heart. So, hi ma'am, can you please introduce yourself? Ako si Joy Nang. May anak ako na nagkasakit ng cancer na ang tawag ay retinoblastoma. Yeah. Survivor siya ng cancer ng retinoblastoma. Do you remember, ma, how it felt when you found out your child had cancer? Na tandang-tanda ko yun. That was year 2002. Yung araw na nandoon tayo sa hospital, pagkatapos ng mga ginawang preliminary examination ng ophthalmologist, niyaya niya ako sa isang kwarto. At sinabi niya sa akin na, ayun nga, mass yung nasa likod ng mata. It looks like that. And binanggit niya yung retinoblastoma. Tinanong ko kung ano yon. Pinaliwanag niya. Natatandaan ko na sinabi ko sa kanya na huwag mo akong bibiruin dahil hindi maganda yung mga sinasabi mo sa akin. Hindi ko tinatanggap yan. At yun na lang ang mga nasabi ko sa kanya. Pero titingnan lang niya ako, tapos hinawakan niya ako, tapos simula na yung pag-iyak ko sa kanya. Yun. People who are parents say that whatever the child feels, the parent feels it 10 times worse. For people who are not parents, can you please describe this feeling and how it's so much worse when you find out your child has cancer? Napakahirap talagang ilarawan ng buong buo yung lahat ng nararamdaman ng isang ina kapag nalaman niya na may cancer ang anak niya. Kahit na anong edad. Pero tingin ko, mas doble yung hirap kapag yung anak, yung edad ng anak ay baby, no? O kaya toddler. Halo-halo yung emosyon nun. Kasi kapag sinabing cancer, death sentence kaagad yun. So, nung nalaman ko yun, hindi ko maintindihan kung anong klaseng cancer ito dahil hindi naman pamilyar. Takot na takot. Naguguluhan yung isip. At saka, yung hindi ako makapaniwala na pwedeng mangyari sa akin. Pwedeng mangyari sa iyo yun. Nahaharapin ko yung ganitong problema sa buhay ko bilang ina. Can you walk us through the process you had to go through leading up to the eye cancer surgery of your child or of me? Okay. So, yun na nga. Nag-schedule kaagad ng MRI sa ospital. At nung lumabas yung resulta ng MRI, pumunta rin kami sa iba pang mga doktor para kumuha ng mga second, third, even fourth opinion. Dala-dala lahat ng mga papeles, resulta ng mga exam.
Pero pare-parehong sinasabi ng mga doktor na pinuntahan namin na ito ay, ayan na nga, retinoblastoma, at ang advice nila ay talagang tanggalin yung mata. Dahil nga baka kumalat pa yung tumor. Yun. Kaya dinesisyon na namin ni Daddy na ito proceed, no? Na magkaroon na talaga ng operasyon. So Ma, what were the unhealthy and healthy ways you would cope with this situation? And what is your message to parents who feel bad about coping with this situation through unhealthy ways? Marami akong mga natatandaang ginawang mga bagay para lang makatulog. Dahil nga yung masyado akong na-shock nung nalaman ko. Balisa ako sa gabi, umiiyak lang ako buong araw, pagod na pagod, confused, para mapahinga yung utak ko. Pagkatapos kitang patulugin sa gabi, pupunta ako sa park ng bahay, nagbubukas ako ng alak, ganyan. Umiinom ako 1 or 2 glasses of wine, pampatulog, para lang ma-relax ako, matulog. Knowing that pagising ko, ayan na naman yung problema, mararamdaman ko na naman yung sakit. So, yun yung ginagawa ko para makatulog ako. Medyo unhealthy yon yung way na yon, no? Well, I don't know. And yung susunod, parati ako nagdadasal. Humingi rin ako humuhugot din ako ng lakas sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak. Kami ni Daddy, nagdadamayan. At kasi dahil sa mga kaibigan, dahil dun sa mga doktor na nakakausap, lahat nagbibigay ng hope. Para lang makakope, makayanan ko yung bigat ng problema. Parang day by day, itong araw na lang muna ang iisipin ko. Yung kinabukasan, hindi ko pa masyadong iniisip yun. Basta ngayon na lang muna makasurvive tayo. Ganun. Yung message mo, Ma, for parents that are coping with through unhealthy ways that they feel bad. Yung parents na siguro sa tindi ng problema ay may mga hindi mga umiinom or umaalis or nagbibisyo. Hindi kasi makakatulong yun hindi makakasolve yun sa problema natin. At ang message ko doon ay dahil kailangan tayo ng mga anak natin, kailangan alagaan natin yung sarili natin para maalagaan natin sila. Kasi kung babagsak tayo, kung tayo rin magkakasakit, paano na sila? Sino ang mag-aalaga sa kanila? So yun yung palagi nating isipin. Mahirap, hindi madali. Hindi madali na pagdaanan ko yun. Pero yun yung kailangan nating ilaban. Kasi tayo yung inaasahan ng anak natin. Reflecting back to 2002, what are some of the things, Ma, about the medical system in the Philippines you wished were better? Nung 2002, nung nangyari ito, isang malaking blessing na
sa bawat doktor na napuntahan natin at nadala ka, tama lahat yung mga sinabi nila. Kumbaga, ngayon ko naiisip na walang nagbigay sa akin ng false hopes. Yung bang false hopes na yung parang hindi sinabi siguro yung totoo or para lang gumaan yung pakiramdam ko, hindi nila binanggit yung katagang cancer. Walang ganon. Very honest sila. At na-appreciate ko yon. Nagpapasalamat ako dun sa mga doktor na napuntahan natin. Nung 2002 kasi, parang bagong-bago sa pandinig yung retinoblastoma sa mga kagaya ko. At kasi 2002 yun eh. O siguro ngayon, 2026 na, nakakalungkot mang isipin na maraming bata pa rin ang nadadiagnose ng retinoblastoma. Pero siguro, hindi ko alam, baka mas improve na yung detection. Kasi mahirap kasing ma-detect ang retinoblastoma eh. Hindi yung gano'n na may bukol. Hindi naman sila nilalagnat. Walang mga gano'n eh. So, yun. Sana may screening, kumbaga. Sana may gano'n na. Ma, what is something you wished more people knew about parents of cancer patients or cancer survivors? Na ang naka-receive ng ganitong klaseng diagnosis ng mga anak nila, hindi madali. Siguro hindi siya mailalarawan sa isang salita yung feeling. Yung totoong pakiramdam ng isang magulang, ng isang ina. Lalo't batang-bata ang anak. Yung makakatulong sa lahat ay yung empathy, yung pakikinig ng mga pinagkakatiwalaang tao, yung empathy ng mga doktor, yung accompaniment. Minsan, yung mga kaibigan, wala naman silang dapat na kailangan gawin. Kaibigan o mga kamag-anak, wala naman silang kailangang gawin kung hindi makinig. And samahan. Samahan yung ang bawat ina, ang bawat ama na dumadaan sa ganitong pagsubok. Kasi hindi madali, nakakatakot, nakaka-stress. So, nakakagaan ng loob kung alam mong hindi ka nag-iisa dun sa journey. Ma, what is something you wished more people knew about parents of cancer patients or cancer survivors? Na ang naka-receive ng ganitong klaseng diagnosis ng mga anak nila, hindi madali. Siguro hindi siya mailalarawan sa isang salita yung feeling. Yung totoong pakiramdam ng isang magulang, ng isang ina. Lalo't batang-bata ang anak. Yung makakatulong sa lahat ay
yung empathy, yung pakikinig ng mga pinagkakatiwalaang tao, yung empathy ng mga doktor, yung accompaniment. Minsan, yung mga kaibigan, wala naman silang dapat na kailangan gawin. Kaibigan or mga kamag-anak, wala naman silang kailangan gawin kung hindi makinig. And samahan. Samahan yung ang bawat ina, ang bawat ama na dumadaan sa ganitong pagsubok. Kasi hindi madali, nakakatakot, nakaka-stress. So, nakakagaan ng loob kung alam mong hindi ka nag-iisa dun sa journey. Ma, what is your message to parents of cancer patients? So, para sa mga magulang na dumadaan sa ganitong klaseng pagsubok, una-una, kumapit sa panalangin sa Diyos. Pangalawa, hindi ninyo kasalanan na nagkaroon ng retinoblastoma yung anak ninyo. Kaya huwag niyong sisihin ang inyong mga sarili doon. Katlo, hindi ito parusa ng Diyos sa atin. Ikaapat, may pag-asa. Pwede kasi silang gumaling. Pwede silang mamuhay ng normal pagkatapos ng operasyon. Mawala man yung isang mata, o kahit na mawala siguro ang dalawang mata, nandyan sila buhay. At merong may buhay yun. Pwede silang mag-aral, pwede silang mangarap, pwede silang maging independent. So, huwag mawawalan ng pag-asa.